You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Welcome guys, mga katitos, mga katitas. So for today's video, welcome sa ating channel, Tito Owel. So ito guys, yung ating a day in a life sa ating bilang isang kunyang / caregiver dito sa Hong Kong. So guys, as you can see, yung mga iba kilala na yung aking lola na inaalagaan dahil nasasama ko rin siya sa iba kong mga vlog. So for today's ganap o for today's video, meron kaming pupuntahan. Actually, pupunta kami ng North Lantau Hospital kasi meron siyang exercises na kailangan gawin. Every Monday kaming pumupunta ron. So for today's video, natsyempohan na medyo cloudy and rainy na konti. So ganito guys, pag ganito ang klase ng weather dito sa Hong Kong, palagi kaming may backpack ni Lola na nakalagay or sinasabit ko dun sa may likuran ng wheelchair niya. At nandoon yung aming folded umbrella at saka dalawang raincoat just in case. Minsan kasi biglang lalakas ng sobrang-sobra yung ulan. So, kailangan namin maging prepare pag lumalabas kami, especially pagka ganitong mga weather. So guys, pagka naman pupunta kami ng hospital dito sa North Lantau is kailangan namin kuhanin or sakyan yung tatlong klase ng bus. Unang bus is from our village at from village going to main station dito sa main station bus dito sa plaza, and then from plaza we have to interchange our bus na papunta naman ng Tung Chung. So, from Tung Chung naman, is kukunin naman namin yung bus number 38 until dun sa may hospital. So, ayan yung aming Tung Chung bus na kukunin. So, madali lang naman bumiyahe pagka mga bus dito. Especially, yung kahit na naka-wheelchair yung passenger, meron silang designated area para sa pasahero na nakasakay sa wheelchair. So, dito sa isang bus, ang ina-allowed nila na passenger na makasakay na naka-wheelchair is isa lang. Kasi isa lang talaga yung lalagyanan or designated area para sa passenger with wheelchair. Ngayon, kung dalawa yung passenger na nakapila at nakaupo sa wheelchair, kung sino yung nauna sa pilahan, yun yung una nilang pasasakayin, and then the following passenger has to wait or needs to wait para sa next bus naman. So hindi nila i-allow na pareho nakaupo sa wheelchair tapos ibabiyahe nila. Isang option is kung pwede pang mag-transfer na or pwedeng lumipat ng upuan from wheelchair yung pasahero at uupo dun sa upuan ng bus, yun pa pwede kasi matitiklop mo yung wheelchair. Hindi dalawa yung nakaupo sa wheelchair kasi nga kailangan mo siyang tawag dito, i-seat belt and i-secure yung pasahero na nasa wheelchair para hindi siya magalaw pag bumabiyahe. Especially pag nagte-turn sa curb area, may tendency na gumalaw yung wheelchair. Kaya isa lang yung ina-allowed nila. So yan naman guys, yung aming number 38 bus na papunta na ng hospital. So madali naman din ang biyahe nga dahil nga sa mga style ng bus nila, pwede nilang i-lower yung pinaka-bus ng konti, and then meron extendable ramp na pwede nilang ibaba
also para makasakay yung pasaherong naka-wheelchair na medyo madali, hindi mahihirapan. So guys, ito naman, nandito naman kami ngayon sa Yatong Estate kasi meron ditong market at natapos na kaming mag-exercise. Matapos na mag-exercise si Lola, so sabi niya gusto niya pumunta ng market. And meron siyang bibilhin dito sa Yatong Estate na market. So sabi ko sa kanya, sige, pwede tayong pumunta ron. Kasi hindi naman na umuulan. Medyo okay naman yung weather. So naglakad na lang kami. At sabi ko sa kanya, nung nakarating na kami sa Yatong Estate, kailangan muna natin mag-lunch kasi lunchtime na. So ang na-decide namin na kainan is itong KFC. So nag-order kami ng tig-isang meal. Ang pinili ni Lola is yung chicken wrap at yung sa akin naman is 2-piece chicken at saka mushroom rice. Meron na rin kasamang mga side dishes yung mga in-order namin. So pagtapos namin kumain, punta na kami dito sa market. Sa wet market, so gusto raw muna niyang bumili ng isda. So yan, bumili siya ng 4 na piraso at pinakaliskisan na rin namin para hindi ko nakakaliskisan sa bahay. So, ang ganda guys ng kanyang panglinis or pangkaliskis sa isda, di battery, para siyang shaver. So, gusto ko magkaroon ng ganyan. Sa kaya nakakabili. So, yun lang. Bumili rin kami ng konting mga gulay na wala dun sa may fusion. So, minsan kasi hindi naman kompleto lahat ng variety ng gulay na nasa fusion. So, kailangan namin bumili dito sa wet market pagka napupunta kami. Hindi naman kami everyday na pumupunta rito sa wet market. Pagka lang may pagkakataon na nandito kami sa area na to, yun, kailangan namin dumaan sa wet market. So, yan guys, pauwi na kami. So, number 38, minutes lang yan namin bus. Pabalik naman ang Chung. At, yun ang ating routine every Monday kasi every Monday talaga yung binigay na schedule kay Lola para sa kanyang exercise. So ito naman guys, Tuesday naman ito, kung ano naman ang aming ganap during Tuesday. So wala kaming lakad ngayon Tuesday kaya sabi niya meron siyang material at gusto raw niyang manahi. So yun yung kanyang ginagawa, magsusukat siya ng kanyang measurement at saka gagawa siya ng kanyang damit. And then, bandang hapon naman na ito is yung aming everyday routine na kailangan namin pumunta ng plaza at mag-shopping kami ng konti kasi everyday talaga kailangan namin bumaba kasi syempre nakaka-board naman maghapon lang siya rito sa loob ng bahay. So, we are making sure na mailalabas siya everyday at kahit na umaambon basta mahina lang yung ambon, pwede ko siyang ilabas, pupunta ng plaza, pupunta kami. So, ayan guys, ito yung baba ng village namin. At dito lang din yung bus stop. So, hinihintay na namin yung aming bus. At pupunta kami ng park and shop. And then, kanina, bago kami bumaba, yung kanyang kaibigan is gusto raw i-meet si Lola for a while. So, tinatanong niya sa akin kung anong oras daw yung bus namin at kung anong oras kami nasa plaza. So, sabi ko sa kanya, between 5:30 to 6 kami bumababa papunta ng plaza kasi nga medyo mainit. So, sabi niya, sige, i-meet daw niya si Lola. So, ang ginagawa ko guys, pag kami dalawa lang ni Lola, yung konti lang yung bibili namin, is meron akong shopping bag nakasabit yan sa may likuran ng wheelchair niya kasi hindi ako pa pwedeng maghawak ng basket tapos tulak-tulak ko siya sa wheelchair. It's impossible. So kaya nilalagay ko yung shopping bag namin dun sa likod niya, sa likod ng wheelchair, and then kung ano yung gusto naming bilhin ilalagay ko na lang doon, and then pagka magbabayad na lang kami lalabas ko na lang isa-isa. So, pagka naman heavy or marami kaming isi-shopping ni Lola, sinasama namin yung isa kong kasama para siya yung magtutulak ng shopping cart. So, nakapag-shopping na kami and then tapos na, nabayaran na. So, dito naman kami nagpunta, tingin-tingin dito sa Mayla Creation kung ano yung mabibili. Actually, wala kaming binili. Tumingin-tingin lang kami ng konti. Siyempre, video lang din ako ng konti para meron naman pang content
dito sa ating YT channel. So, matagal-tagal na. Actually, medyo madalang ako mag-upload ngayon dito sa YT kasi medyo busy talaga. Sobra ang busy ng life ni Tito Owel for a meantime. So, hindi rin ako makasupport. So, kaya just make sure na nakakapag-upload ako para hindi ma-demonetize yung ating channel. And then, I think kailangan na namin lumabas at umupo dun sa may umbrella para makita namin yung kaibigan ni Lola na imimit namin. So, kapitbahay lang namin actually, next building namin, pero gusto raw niyang sa plaza sila mag-meet kasi para may upuan. Kasi dito naman sa may park, kailangan pa ipasok yung wheelchair dun sa may park kung dun sila magkikita. So, ayan niya yung kanyang kaibigan. So, nagmamaritesan silang dalawa. Napakabait ng kaibigan na yan ni Lola. Doktor siya actually sa India. So, yun na nga guys, nakapag-maritesan na sila and then this is the time na para umuwi kasi magdi-dinner time na. Actually, mga ano na to, mga anong oras na to, mag-aalas 7 na ng gabi. So, kailangan na talaga namin umuwi kasi ang dinner namin dito sa bahay is 7:30. Unless merong konting changes, pero most of the time 7:30 kami nagdi-dinner dito sa amin. Kaya ang ginagawa ko guys, bago kami bumaba ng plaza, I make sure na ready na yung dinner namin kasi wala na akong time para magluto pagbalik ng bahay ng gabi. Kasi halos 30 minutes na lang yung kailangan kong gawin or minsan mga 15 minutes na lang. Minsan kasi na-miss namin yung bus or meron siyang mga friends pa na kachikahan, so hindi ko naman siya maaya agad. So mini-message ko na lang yung anak niya na nandito pa kami sa plaza, medyo malilate kami ng konti for 7:30 dinner. So yun lang guys ang aming mga ganap for today's video. So ganyan ang almost ganyan yung routine namin every day. So pagka meron siyang mga appointment, ako yung palaging kasama niya at dinadala ko siya kung saan niya gustong magpunta kasi ako lang yung pwedeng maneuver ng wheelchair niya kasi hindi na kaya nung kanyang anak. So yun lang guys. So thank you sa walang sawang pagsuporta niyo sa aking channel, Tito Owel. And please don't forget to like, share, and subscribe until sa ating mga susunod na vlog. Bye-bye!